So, heto na nga po mga ka-One Stories, matapos nga po ang ilang buwang pananahimik ng Golden State Warriors, sa wakas, pinapirma na nga po nila ngayon ang bagong sentro na isang 3-pointer na nag-average ng 43% sa long range. Tara't pag-usapan natin yan ngayon at talakayin ang tunay na rason bakit ang dating starting 5 ng Lakers ang gagamitin ni Coach JJ Redick. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Ang video ng ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan sa NBA, PBA at ngayong Paris Olympics. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama ang prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang iyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya mga ka-One Stories ng responsable. Ginulat nga po mga ka-One Stories ni Coach JJ Redick ang buong fan base ng Lakers matapos nitong aminin sa media na ang kanyang gagamiting starting lineup bago magsimula ang season ay sina D'Angelo Russell, Austin Reeves, LeBron James, Rui Hachimura at si Anthony Davis na nagkaroon ng win-loss record na 23-10 sa pangunguna noon ni Coach Darvin Ham. Ayon sa kanya, wala rin naman nga siya ditong nakikitang problema dahil maganda ang resulta ng limang ito. Sa katunayan, mas lalong bumibilis ang pacing ng kanilang opensa at depensa kapag gamit ito. Kung inyong ang mapapansin, napakasolido nga po ng chemistry ng limang ito na siyang magagamit nilang advantage. Ang naging problema lamang nila last season ay ang kanilang in-game adjustment, since nahirapan nga po si Coach Darvin Ham na gumawa ng game plan para matapatan ang ibang klaseng lineup ng teams. Kaya eto ang pinagtuunang pansin ni Coach Redick kung saan dito nga po niya ilalagay ang sinasabi niya noong paggamit ng Twin Tower. Pero bago pa man siya gumamit ng big lineup, papakiramdaman muna nga niya kung anong lineup ang gagamitin ng kanilang makakalaban. Ibig sabihin, magdedepende pa sila bago mag-adjust ng game plan. Pero for formality at para magkaroon sila ng consistency, gagamitin muna nga po nila ang kanilang dating starting lineup. At magkaroon sila dito ng problema, asahan na ninyo na magkakaroon sila ng adjustment sa kalagitnaan ng laban. Samantala, kagaya nga po ng Lakers, gaganapin rin naman ang media day ng Golden State Warriors kung saan marami nga ang sasaguting katanungan ng mga executive, coaches at players. At pagkatapos ng kanilang media day, magkakaroon ng buong team ng 4-day getaway sa lugar ng Hawaii, since dito nga gaganapin ang kanilang training camp. Kaya puspusan ang ginagawang paghahanda nila. Sa katunayan, nagdesisyon ngayon na bigyan at papirmahin na nga po ng 2-way contract ang kanilang 52nd overall pick na si Quentin Post. Para nga sa mga hindi dyan nakakaalama, simula nga po ng ma-draft nila ito, nakapending ang kanyang kontrata ilang buwan, since kailangan nilang magdesisyon kung regular contract o 2-way contract ang bibigay sa kanya. And since gusto ng Golden State na magkaroon ng bakanting pwestong lineup, pinapirma nila ito ng 2-way deal upang makakuha ng bagong player. Magbe-benefit rin naman dito si Quentin Post dahil mas makakakuha siya ng maraming playing time sa Santa Cruz Warriors kesa sa Golden State Warriors. Nga pala mga idol, may shooting nga ito sa long range at nag-average ng 43%.